Ay po, magandang hapon mga kaparmas. Coffee time po tayo. Kararating ng inyong kaparmas na galing sa bukid. Matagal-tagal din akong hindi nakakapag-upload mga kaparmas. Nasa mahigit isang linggo rin dahil sa kadailanan na yung aking lokman o yung aking bunso ay nakagat ng ahas nung isang araw. Kaya ginawa ko, pinahiram ko muna itong aking cellphone sa kanya para hindi siya mainip sa bahay. Buti naman sa awa ng Panginoon Diyos, yung nakakagat sa kanya ay hindi po cobra o hindi po tawag sa amin dito sa Kapampangan ay kamulalo. Cobra, yung kamulalo. Kasi tinanong siya ng doktor kung nakita ba niya yung ahas na nakakagat sa kanya. Sabi niya ay kulay daw gold, silver, kumikintab yung balat. Kaya inisip po namin at inisip ng doktor ay sawa po yung nakadisgrasya sa aking anak na bunso. Dito po pala sa atin sa Pampanga ay mayroon naman po tayong venom dyan sa San Fernando sa GBL. So, kailangan lang po pala ay alam mo yung aas na nakakagat sa'yo. Pag pala po hindi mo alam yung nakakagat sa'yo, hindi ka naman kagad na sa hindi pa nakakalam, hindi ka naman po pala kagad na i-injekan ng venom. Dahil pala po yung nakakagat sa iyo ay walang venom at ininject ka kagad ng venom, baka yun daw po ang ikakasawi ng tao o pasyente na nakagat ng ahas. Nagpapasalamat po ako sa aking mga kapatid dito sa San Patricio EMDC sa pray at sa prayer nila at sa aking mga kapatid. Salamat sa inyo mga ka-farmers, mga kapatid ko. Salamat. Sa mga ka-farmers ko dyan, kung may ano man mangyari na sa inyo, ay dito po sa San Fernando natin para hindi na po kayo magtakbo-takbo kahit saan. Dito po sa San Fernando sa GBL ay mayroon po pala tayong venom dyan. Ngayon nga lang po, kailangan hindi mo alam mo yung ahas na nakakagat sa iyo, kung hindi mo man nakita o ay gagawin po pala nila ay oobserbahan ka ng 12 hours o 24 hours. Kapag may sintomas na lumitaw sa iyo ay i-injectan ka kanila ng venom. Pero pag samantala po pala, i-injectan ka muna ng anti-tetanus, 2 dito sa magkabilang kamay o anong tawag dito, balikat natin. Yun pong anak ko, alam niyo po ba nung nangyari yun, yung bago ko binigay sa kanya yung sa akin kasi ang awak ko ay panggarit, yung light sa Kapampangan sa amin. Siya naman, yung kasing damo doon, maraming klase. Gusto kasi ng mga kambing yung damong parang singkamas, yung malalapad ang bulong. Gusto kasi nila yan, ayun, masustansya yun. Sabi ko sa akin lokman, sa akin bunso, sa'yo itong pandaras, yung bolong mahaba. Sa'yo ito, sabi ko sa kanya. Pero bago ko binigay sa kanya, mga farmers, ay inayos ko muna. Tinuro ko siya kung ano yung dapat gawin. Pagkatapos, inano talaga yung paligid. Para nga, kung mayroon nga ang aas doon ay lumayo, umalis siya. Siguro talagang disgrasya, sabi nga natin, sabi ng mga matatanda. Nakaisang gano'n na siya, nakaisang parang tawag sa amin na kasaklulu Tawag sa amin doon, kasaklulu, yung isang ganyan. Ngayon daw, iipunin na niya, ginanon daw siya sa pantabas niya, pang-ipon niya. Siguro, pag ganun niya sa damo, sa malalapad na damo yun, sumama siguro yung sawang yun. Kinagat siya sa paa. Yung pagkagat niya, sabi niya sa akin, tay, sabi niya, may kumagat sa akin, sabi niya. Yung layo ko sa kanya siguro nasa 5 meters or
8 meters, tumakbo ko. Pagtakbo ko, nakita ko yung dugo, umaagos sa paa niya, umaagos sa paa. Ang lambot ako. Kasi inisip ko ahas, kasi taga ng ahas yung kagat. Inisip ko ahas, naglambot ako. Tumulo yung luha ko, sabi ko, kagad nagdasal, Panginoon, huwag mo pong pababayaan yung aking anak. Sabi ko, kayo po ang aking manggagamot. Sabi ko, di po pa sabi mo sa amin, mag-ingat kami at iingatan nyo rin po kami. Kaya sa inyo ako, umaasa, Panginoon. Sabi ko sa aking anak, magdasal ka, sabi ko. Nagdasal po kami dalawa kapag tinatali ko yung paa niya. At tinali ko po ng maigpit, parang ako may venom yung ahas na kumagat sa kanya, hindi lumayo. Katapos nga po, umuwi po ako dito, malapit lang. Kasi nagsakati po kasi na kami ng damo dyan sa Santa Ana. Yung kung aking karag-karag, yung lang aking kulong-kulong. Kung yun ang sasakyan namin, baka hindi kami makarating ng ospital, sabi ko. Kaya umuwi ako kagad dito sa pamangkin ko, sa aking pamangkin, shoutout sa aking pamangkin kay Aimee Bunaladi Aguas. Maraming salamat sa iyo, nak, sa pagtulong po sa amin dalawa ng iyong pinsan o ng iyong kapatid pagdala ng ospital. Dinala muna po namin siya dito sa Luis, sa emergency dyan sa Luis. Pagtingin ng doktor, tinanong niya ako kung anong oras siya nakagat. Sabi ko, siguro po nasa 6:40. Tinignan nila yung oras. Malapit na mga ilang minuto, ganun. Sabi ng doktor sa akin, tay, sabi niya, wag po kayong mag-alala. Kasi po kung yung nakakagat sa kanya ay may venom, baka sa kalahating oras lang po ay may sintomas na po yung bata, sabi niya. Wag po kayong mag-alala, tay, sabi niya. Yung sa tingin ko, sabi ng doktor, yung nakakagat po sa kanya ay wala pong ganong venom o wala pong venom, sabi niya sa akin ng doktor. Na ano yung pakiramdam ko, na ginawa yung pakiramdam ko. Ang isip-isip ko ay laging pasasalamat sa Diyos. Pero kahit ganun pa man po ay nagpipray pa rin po ako. At sabi ko nga sa aking anak, kahit narinig natin ganyan sinabi ng doktor, mag-pray pa rin tayo, patuloy tayo mag-pray, sabi ko. Tapos nga, sabi nga ng doktor, i-inject siya ng anti-tetano kasi nga nasugatan siya. Katapos nga po, rinifer kami sa JBL sa San Fernando. Tumawag po yung doktor sa San Luis doon sa JBL, tsaka yung pamangkin ko na si Aimee, tumawag din po siya doon, may kakilala din po siya ng doktor. Katapos pinukturan nga po yung sugat o kagat ng ahas ng pamangkin ko at dinala doon sa kakilala niyang doktor. Ganun din ang sabi ng kakilala niyang doktor. Tapos nga, pagdating namin ng JBL, sabi nga na ganun din yung sabi na, tay, huwag kang mag-alala, wala pong venom yung nakakagat kay Pogi o sa inyong anak, sabi niya. O sabi ng doktor, tay, sabi niya, pwede mo na po siyang uwi sa bahay. Obserbahan mo po siya hanggang bukas ng umaga, sabi niya. Bibigyan po kita ng sintomas na 10 sintomas, sabi niya. Kahit isa man po dito may lumitaw, kagad dalhin mo rito, sabi niya. Mga sintomas, pagsusuka, lagnat, convulsion, pagdadalang yung mata, yung mata niya, yung gumaganon, yung tawag sa amin, yung pagdadalangat, hindi ko alam sa Tagalog. Katapos, apat na yun, yung 5, panlalambot. Katapos, yung 6, ano pa yan kasi, nakalimutan ko na po yung iba Pero 10 sintomas sinulat ng doktor. Kahit sabi niya sa akin, kahit alin po sa 10 ito, tay, nagkaroon po yung bata, kagad yung pundalin dito. Ma-injectan na natin po siya ng venom nun. Alam na namin po kung anong i-inject na venom. Sa hawa ng Panginoon at sa pagdadasal natin, paghingi ng tulong sa Panginoon, wala pong nangyari sa akin man o sa akin bunso. Kaya ngayon,
Ayan, nag-aaral na po siya, nag-umpisa na po na siya ng Lunes. Ngayon po, ayan, nandun na naman sa bukid. Gagapas o magsasakati na naman po sila ng dawo. Kasama po naman ng aking pangatlo na si John Paul. Ay may botas na po siya ngayon. Kaya ganyan po ako hindi na kapag-upload ng ilan araw o maigit isang linggo. Dahil nga po yung cellphone ko ay pinairam po sa aking anak kasi nga po binigyan po siya ng gamot ng doktor. Pinapaubos niya po kasi yun ng 7 days. Kaya ginawa ko, hanggat hindi naubos yung gamot na binigay ng doktor, hindi ko po muna pa siya pinapasok sa paaralan. Isang linggo po siyang hindi pumapasok sa paaralan. Kasi nga po, dahil sa pagkabigkis ko, pagkakatali, ay namaga po yung paa o yung sugat ng aking anak. Kapag po pala tinali mo ng maigpit na maigpit, mamamaga po yun. Kaya ilang araw din pong namaga, nasa siguro 3 araw o 4 na araw namaga yung panang. Kaya inuulit ko po, maraming salamat sa aking mga kapatid na EMTC dito sa San Patricio at sa aking mga pamangkin at kapatid na tumulong mag-pray o humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya sa inyong lahat, taos puso o galing sa aking puso ang pasasalamat ko sa inyo, mga kapatid. Yun lang po. God bless at mabuhay po tayo lahat. Sa atin ang gawa, sa Panginoon ang hawa. Kaya manalig tayo sa Kanya. Yun lang po. Salamat po.